Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katiits. At muli nyo po akong samahan sa pagbabahagi pa rin po ng munting kaalaman para po sa ating mga katiits, sa ating mga kababayan, kung ano po yung mga bawal o yung batas na pagpapasok ka po doon sa pagtitreasure. So may mga pamamaraan po tayo na dapat po nating sundin, lalo na po kung yun yung batas po ng pagtitreasure. At may mga pamamaraan din po, may mga katiits tayo na hindi po nasusunod kung ano po yung mga bawal na dapat po hindi gawin, lalo na po kapag tayo nandun na sa area. So mga kababayan, mga katiits, pagsisimula pa rin po ng pagpasok natin sa treasure, at lalo na po kapag bubuo tayo ng isang grupo, una po diyan, mas piliin nyo po yung 3 hanggang 4 o 5 po kayo na yun lang, at hindi na po kayo magdadagdag doon. At pipiliin nyo po yung mga taong dapat mapagkakatiwalaan, at hindi po yung ilalagay kayo doon sa panganib. At kapag nagsisimula na kayo maghukay, hindi maganda yung kaisipan ng bawat isa. So sayang lang yung ating magiging pagod, lalo na kapag yan ay nadoon na tayo sa actual. Sa halip ay pagkakaloob po sa atin ay hindi na po dahil ng meron po isa sa mga kasama natin na nag-iisip po ng hindi maganda. Ang nais lamang o makuha niya yung siya yung mismong kukuha, at darating doon sa punto na may masama siyang iniisip doon po sa ating mga kasama. At kapag bubuo na po tayo sa ating grupo, una po diyan ay isa lamang po yung dapat na magiging leader. Ibig sabihin mga katiits, kapag kayo po ay 5, isa lang po yung leader diyan, isa lang po yung magdedesisyon. Kung sino po yung nagmamatanda, siya lang po yung dapat na masusunod. Iwasan po natin yung mga kontrahan, yung kapag sinabi po ng ating isang leader, dito yung ating unahin, sasabihin ng digger natin, dito muna. So hindi po maganda yung kapag nagkakaroon po ng kontrahan. At isa din po diyan, kapag ang bawat isa po o isa man do sa ating grupo ang nag-iisip agad ng hindi maganda, at sa kagustuhan niya po na masulo o ano man po yung ating makukuha, so naroon po yung sinasabing bantay. Totoo po yan na may bantay. So kapag nagsimula na po tayo hukay, nandyan po yung bantay na pumapasok po sa kaisipan ng bawat isa. Inaalam kung yung bang naghuhukay ay mayroong magandang layunin at hindi po nag-iisip ng masama sa kapwa. So kapag yan po ay nagkaroon ng isa sa mga kasama nyo na kapag maghuhukay na, nandyan yung bantay at nag-iisip po ng hindi maganda yung isang kasama natin, so yan ay hindi po pinagkakaloob ng bantay, dahil ayaw din po ng bantay na mayroong isang tao o yung mga kasama natin na mapapahamak dahil po doon sa isa natin kasama. So hanggang sa lumalalim tayo, hindi po yan natin makukuha. Kaya yan po yung dapat masusunod mga katiits, mga kababayan, na kapag bubuo na po tayo ng grupo, talagang pipiliin po natin yung mapapagkatiwalaan, yung hindi po tayo mapapahamak sa atin pong mga kasama. Dahil iba na po kapag yan ay gold na, kita na sa akto, ay minsan talaga nandiyan na, nagbabago na yung takbo ng kaisipan. Gusto nang sulunin, papatay na yung mga kasama. So yun po yung dapat iiwasan natin. At mga kababayan, mga katiits, kapag tayo po ay magsisimula na sa paghuhukay, nandyan po yung mga bawal na dapat po natin tatandaan. Ito po yung mga bawal, ito po yung mga batas ng treasure. Una po dyan, huwag po tayong mag-aalay. Bawal na bawal po yung pag-aalay natin. So bagamat ang mga Hapon po ay yan po ay
kapag nagbaon sila sa isang falls, sa isang isla na yan po dinaanan nila, o sa isang balon na pinagkukunan po nila ng tubig. So hindi po maiwasan din sa mga Hapon na sila po ay magbigay o mag-alay bilang pasasalamat po doon sa kalikasan. Yan po ay kinaugalian na ng mga Hapon. Kaya muli po mga kababayan, huwag po kayong mag-aalay dahil bawal na bawal po yan. Madali po mag-aalay kapag nakuha na po natin yung itis, kahit po yan ay isang buong baboy, isang buong baka, bali wala na po yung presyong yan. Mahalaga po yan ay huwag po tayo mag-aalay. At isa rin po dyan mga katiis, bakit dapat hindi po tayo mag-alay, ay yun po kapag tayo nag-alay, isa po dyan yung nagiging kahulugan. Ang una nagiging problema po niyan, yung kung mayroon man tayong pinanser, yan po yung unang nagkakaroon ng hindi maganda o problema. Minsan ang pinanser po ay nagkakaroon ng sakit at natitigil po yung operation sa atin pong area. Halos kung mabalik man po yan ay taon yung binibilang. Kung hindi man po yung pinanser, nagkakaroon po din ng problema doon sa mga nagdidigir o yung basta pumasok po doon sa area na siya po yung nagtitreasure. Yan mga katids, talagang bawal na bawal po yung pag-aalay para maiwasan po natin yung nagiging problema kapag tayo nag-alay. At may mga bawal pa rin po na dapat isaalang-alang natin na hindi po natin gagawin. Yung pagkain po ng karning aso, bawal din po yan. At kapag tayo po ay nagsimula ng maghukay, mga katids, mga kababayan, so maging simple lang po tayo. Hindi po tayo magkikwentuhan ng mga kung ano-ano na hindi man po maganda. At ganoon din po yung maingay do sa area sa paghukay natin. Dapat maging simple lang. At kapag nagsisimula na po tayong maghukay, ay yun po digger natin kung sino man po yung nasa ilalim. Kung dalawa man po sila, tatlo, iwasan po yung pagdura. Sabi naman po sa mga kumakain, yung pagdura po doon sa paghukay, yung minsan inuubo, mayroong plima, dudura doon, diretso yung hukay. Iwasan din po natin yung tinatawag na may sipon at tatalikod lang doon sa kasama. Malaki ang butas, tatalikuran lang kasama, doon nasisinga. Ganon din po yung ihing-ihina, ay doon din po iwasan po natin yung napakabawal po niyan. Yun po yung dapat nating huwag gagawin kapag nasa ilalim po tayo. At yung pagkain po natin, kung kakain man tayo, layo lang po tayo ng mga 10 meters mula doon sa pagkakahukay. Malayo lang tayo at doon lang tayo, huwag po tayo kakain doon sa maghukay. So kapag ihina, gustong suminga, ay umahon lang. Ganoon lang yung katiis. At yun po yung iwasan natin. Yun ay isa sa mga dapat nating respeto, isa sa mga dapat nating hindi gawin, yung mga bagay na yon. So sa mga kababayan, mga katiis, yan po yung mga batas na dapat natin pong sundin, na dapat natin gawin. Napakahalaga po niyan. At ganoon din po yung pagka tayo ay nagsimula na tayo maghukay at tayo po ay uuwi na sa hapon, ang gagawin po natin dyan mga katids, sa pinaghukayan, huwag pong mag-iiwan ng mga gamit, pala, barita. Ilayo po yan, ilagay po natin kung saan po tayo kumakain. Kung may pagtataguan tayo, iwasan po yan na mag-iwan doon sa butas na mga ganyan. Ganoon din po yung kapag uuwi na tayo sa hapon, meron po diyang kahit yung dahon ng nyog, yung palapa ng nyog, na mga tuyo, ay pansamantala po nating itataklob sa butas
na atin po pinaghukayan. Yun po ay bilang pasasalamat sa kalikasan, sa bantay at dun po sa ating kinukuhanin. Yun po ay isa sa mga pagrespeto na tinatawag. So mga kababayan, mga ka-TH, yan po yung mga kaunting kaalaman na akin pong ibabahagi sa inyo na dapat po masunod, yung mga bagay na alam natin hindi man po dapat gawin, lalo na kapag nandun na po tayo sa area. At ang isa dyan, mga ka-TH, ay huwag na huwag pong sisilip kung sino man po yung babae na kapatid mo, asawa o kaibigan o kalapit bahay na pupunta po doon sa butas, sisilip. Bawal na bawal po yun. Mahigpit po na pinagbabawal yun. Kahit sinong babae, kahit kapatid yan, hindi po dapat pwedeng sumilip siya doon sa butas. Kung nakikita po ng ating mga kasama na mayroong babae, asawa ng ating kasama, lalapit, titingnan, huwag na, salubungin nyo na po yan. Huwag nyo na pong patutuloyin. So kadalasan dyan, mga ka-TH, kapag ang babae sumilip, mawawala po yan. So mga kababayan, mga ka-TH, kapag nandun na po tayo sa aktual na nakita na po natin yung items at nahawakan na po natin yan, kitang kita na ng ating mga mata, so huwag po kayong aahon. Iwasan nyo na po yung sasabihin na mamaya na konti, kita na natin yung items, nahawakan na natin, kakain muna tayo. Bawal po yun. Kailangan kapag kita nyo na, nahawakan nyo na, kahit gutom na kayo, pilitin yung maihahon yan, mailayo nyo doon sa butas. Dahil kapag ginawa ninyo yung ipagpapaliban nyo, mamaya na kaunti, kakain muna, nandyan na rin ang laman, nagpaplano pa kayo. So hindi na po yung pagbalik nyo, wala na yun. Kailangan na doon na po yung pagpaplano nyo, kung ano man po yung makikita ninyo, ang gawin nyo diyan. Huwag kayong aahon na hanggat hindi nyo na ilalayo sa butas o nakukuha. So meron po dyan mga pangitain na tinatawag na kapag nandyan na po sa aktual na kita nyo na po yan, nahawakan, meron po dyan isa, kung meron man po tao sa taas, may makikita po dyan na isang pangitain na meron darating na isang tao, isang lalaki, isang babae o dalawa ganyan. Yun po papalapit. So huwag nyo pong papansinin yun. Maaaring baka sabihin po ng kasama nyo, mamaya ng konti at may taong darating. So huwag nyo pansinin yun. Yung isa sa mga panglin lang sa mga bagay na gusto natin makuha, yun ay isang pangitain lang, mga ka-TH. Kaya kailangan kapag naandyan na sa aktual, kita nyo na, huwag nyo nang sasabihin bukas na, iahon nyo na. At pagka binigyan nyo pa yun ng bukas, kapag yan ay ipinagpabukas nyo pa, wala na po yan, mga ka-TH, mga kababayan. At mapakiramdam po sa ating mga kasama na kapag naandyan na, ay pakiramdaman po yung mga napapansin natin sa isang kaisipan na hindi po maganda. At meron yung tinatawag, mga ka-TH, na meron kang isa sa mga kasama mo na sa araw na yun ikasama siya, medyo mabigat yung trabaho, halos kakaunti na tatrabaho, kahit yung jackhammer o chipping gun, kapag binultas mo sa bato, binasag mo, so hagya na makapunit, maigsi pa lang ang baon, hagya na mabunot. May mga kasama po tayo dong mabigat na hindi po karapat dapat doon po sa ating paghuhukay. So yan, mga ka-TH, mga kababayan, sana ito pong simpleng ibinibigay ko na konting kaalaman para sa ating pong mga kababayan, sa ating mga ka-TH. Wala naman pong masama kung yan ay susundin nyo, pero muli ko pong ipinapaalala, huwag na huwag po kayong mag-aalay. Iwasan po yung may mga kasama tayo mag-isip ng hindi maganda, at mas maganda po yung isa ang magdidesisyon, isa yung masusunod, wala pong kontraha mangyayari. Yan, maganda yung mga ka-TH, totoo po yan, may bantay.
At pagpasok natin dyan, papasukin ng bantay yung bawat kaisipan natin. At kailangan talagang nandun po tayo sa katinuan na wala pong mag-isip na hindi maganda. Kung ano po yung meron na makukuha, makikita ating kapatid. Kung ano man meron, yan mga katiis, parte-parte lang yan kung ano meron. Huwag pong magsasabi na akin din dalawa, akin na tatlo, basta kung ano yung meron po, yun ang paghati-hatian. At muli ko pa rin pong pinapaalala sa lahat po ng ating mga kababayan, na ating pong mga katiis, na kung sakali man po inabukasan ay babalik po tayo sa ating area. Sa pagbalik po natin, meron po dyan tayo makikita na ahas na nalaglag, bayawak, o ano pa man yan mga katiis na hayop na makikita po natin doon sa butas sa atin po pinabukayan, ay huwag na huwag po ninyong papatayin. Ang maganda po niyan, gawan nyo po ng paraan na maiahon po sila at huwag pong sasaktan. Yan mga katiis, napakahalaga po niyan. Yan po ay isa sa mga pagsubok na atin pong dapat malaman. Diyan po tayo sinusubok na minsan yung ating mga katiis na mahihilig po doon sa mga exotic, kapag nakita po yung bayawak o sawa na nalaglag po dyan o ano pa mang hayop na nakakain, ay sa kagustuhan niya po yan sinasabing, ayan, masarap na po yan, masarap po yung ulam, masarap po yan, masarap pulutan. So bawal po yun. Isa po yun sa mga pagsubok na dapat po nating malaman. Kailangan iahon po yan na maayos, pakawalan, at huwag pong sasaktan. Yan mga katiis, mga kababayan, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po sa magandang kalusugan.